repentance and baptism for the forgiveness of your sins, then the same way will happen to you. In Acts chapter 3, verse 19, kaya nga, mangagsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. It's a wonderful way to move on in life if you know na you have reconciled with God. You are in the family of God. You are not an enemy of God, but you are a family of God. Being a family of God is being forgiven. And continuing on to be faithful and growing into maturity and perfection in our Christian life. Na sabi nga, this Revelation chapter 2 verse 10, until our death, until the last time, we need to remain faithful unto the Lord. So, were you forgiven of your sins? You have to obey the Lord. Are you saved already? If not, then you have to be saved, and this is the day of salvation. Are you a part of God's family? If not, then you need to be a part of God's family, and by way of obeying God's will in your life. And in Acts chapter 2 verse 47, the Lord added to them those He saves on a daily basis. Sana po, ngayong araw na ito, magdesisyon ka, kaibigan. Kausapin mo ang iyong katabi, ang iyong kakilala na nag-send ng link na ito sa iyo. Sundan mo ang ating Panginoon upang kung paano mapatawad ang iyong mapagkakasala. At ikaw din, tulad namin, ay kaawaan ng Diyos. Sabi, for by grace, we are saved through faith, and not of our goodness and not of our own works that we can boast. Na pwede natin pangalandak sa Diyos, Panginoon, ligtas mo ako, maawa ka sa akin dahil mabuti akong tao. No, we cannot. We cannot save ourselves, but only by the grace of God. And by the grace of God, you have to obey the gospel through baptism. Kailangan mong mabautismuhan upang doon patatawarin ng Diyos ang iyong mga pagkakasala. Okay po? So maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos. Purihin natin siya. Tapos na po ang ating leksyon. Naging medyo mahaba po ang leksyong ito. Muli po kaming